Yung topic na natin ngayon guys ay tungkol dito sa hirit ni Duterte, no? Kay PBBM. So, kagabi, bago ako matulog mga guys, na nanood-nood muna ako ng mga videos at may isa akong video na napanood, no, na sabi ko, maganda to. Gusto ko siyang ipakita sa inyo, komentuhan, no? Komentaryo ito ng isang sikat din na vlogger, no? Vlogger attorney. No? Maiksi lang siya, no? So, papanood natin ng konti pagkatapos kokomentuhan natin to, no? Kasi ito po yung tungkol doon sa statement ni Rodrigo Duterte, no? Yung bagong statement lang yan, itong mga nakaraang week lang yata ito eh. Bagong statement po ito guys, no? Na hinihiling po niya kay PBBM sa darating di umano na eleksyon, no? So, atin pong papakinggan yung video na to na sinasabi ko, na sabi ko nga, no, very ridiculous, no, na hinihiling niya ito kay PBBM, samantalang sa panahon niya ay very obvious naman na hindi niya ito ginawa, no? Taliwas, kumbaga mga kaibigan, taliwas doon sa kanyang sinasabi ngayon, no, doon sa kanyang ginawa nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. So talagang makikita natin dito na etong si Duterte ay ibang sa panahon niya, okay lang. Pero ngayon na iba na ang presidente, kailangan ganito, kailangan ganyan. No? Parang katulad din nung sinabi niya na open the book. Open the book. Bulat-latin lahat from the president hanggang sa pinakamababa. Open the book. Tingnan daw yung mga record, no? Pero sa panahon niya, hindi niya ginawa. Sa panahon niya, ayaw niyang magpa-COA. At sinasabi niya, mag-kidnap ng COA, mag-torture ng COA, dahil mga COA daw ay nakakasagabal daw sa mga ginagawang proyekto ng pamahalaan. So, double standard siya mga kaibigan. Sa panahon niya, okay lahat. No? Okay lahat. Pero, ngayong iba na ang presidente, nagde-demand siya. Kailangan ganito. Kailangan ganito yung mangyari. O dapat maintain natin ang democracy. O dapat ganito tayo. May rule of law. Ay dapat may human rights. Diba? Pero sa panahon niya, totally different ang ginawa niya. Walang human rights. Kung may gustong tsugihin. Diba? So, papakita ko po sa inyo itong video na to. Sabi ko, maganda itong video na to, no? So, papakita ko sa inyo at kokomentuhan po natin ito. Okay? Ano ang kanyang request, mga kapatid? Yan, si Attorney Claire. Kita natin yung okay? Ayan, Rodrigo, sabi, bigyan niya na lang tayo ng patas na laban. Okay? Walang takutan at walang karahasan. Titiyakin niya walang vote buying at ipagpatuloy ang demokrasya. Yan, kaya. Yan. So, ito ang mensahe ng dating Pangulo Duterte kay President Bongbong Marcos para sa darating na halalan. Okay, isa natin lahat. So, this coming election, I hope that the President, kung marinig ako, bigyan niya tayo, bigyan niya na lang tayo ng patas na laban. We will not allow na kagaya ko noon, na prangka-prangka ako sa mga tao. Okay? Huwag kayong pumasok sa mga takutan, pati na yung sa violence. It's not good. Alam pala naman, dating Pangulo Duterte, na it's not good. Ba't ginawa mo? Kasama pa yung ibang mga alipores mo. At the same time, mga clear, kailan lang? Nito lang, ha? Nitong nagkaroon sila ng parang pag-uusap doon sa Facebook ito ni Baste Duterte. Diba sinabi niya kung nangyari sa akin ito, mga blank items na to, kung nangyari sa opisina niya to, diba babarilin na lang niya? Kung gawin niya talagang kung sa opisina kita, barilin nila. So, parang mga kong pinahiya. At pagkawanan ako ng mga congressman. So, mabuti niyang alamin. Balilan ba agad para wala ng istorya? Lukod-lukod ng
magastos yan. Kailan lang yan? 2 weeks ago? So, di pa nawawala sa kanya yung isip tungkol sa pagiging violente. Di ba? Sabi niya dito, let us keep democracy as handed down to our parents. Yan. Sabi ni PRRD. I-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Anong legacy? Democracy? Ito? Na-practice ba ito ng to the fullest extent noong panahon? Ano mo? Diba? Hindi ba naabot? Komentuhan muna natin So ang sinasabi kasi ni Duterte, ang hinihiling niya kay PBBM na i-maintain yung democracy, wala daw takutan sa darating daw na eleksyon, na hayaan daw na maging patas. Diba? Pero kung babalikan natin yung ginawa niya sa panahon niya, hindi niya ginawa yun Yung sinasabi niya ngayon na hinihiling niya kay PBBM, hindi niya ginawa nung siya ang nakaupo na Pangulo ng Pilipinas. Hindi double standard, di ba? Noon, okay lang kung anong gagawin mo kasi ikaw ang Pangulo. Ngayon, na iba ang Pangulo. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Hindi naman pwede yan. Huwag mong didiktahan ang Pangulo natin dahil ang Pangulo natin may sariling isip. Diba? Bago natin tuloy, Socorro Rosario, Infinite Streams TV, bro. Magandang araw, Admin Richard sa lahat. Magandang araw din po. Marian E, thank you. Thank you din po sa inyo. Infinite Streams TV, yan, salamat po sa panonood, no? And Buhay Kawal Channel, yan. Nilangaw ang rally ni Sara Duterte. Yan, nilangaw po talaga ang rally ni Sara Duterte, no? Okay, tuloy na po natin. Yung mga tao, yung mga taga-media na nagsasabi ng mga bagay-bagay na medyo negatibo sa iyo. Katulad ng Rappler. You're saying that the law in the Philippines is being weaponized and weaponized against you, a high-profile critic of Rodrigo Duterte. What is the wider impact of your arrest? Is this going to have an impact on press freedom in general in the Philippines and across the region? I think it already has. And, one of our young reporters yesterday who was doing a live stream on Facebook when the officers were here to serve the arrest warrant, one of the officers actively tried to stop her from covering. And of course, she knew her rights. She knew she could continue live streaming. And then he turned to her and said, be silent or you're next. And I think that's a very clear message here. And it is the use of fear in this way. I'm being set up as an example so that others will stop asking tough questions. And I think that puts responsibility on me to continue asking tough questions, to not allow this doesn't make me afraid, frankly. It's an extremely petty move to keep me in the... Paliwanag muna natin ano yung kinukwento ni Maria Ressa. Sa panahon ni Duterte, no? Yung isa nilang young staff, young reporter, nag-live stream. Kasi may ongoing na yung pag-serve ng warrant of arrest, no? So nagla-live stream ngayon. Anong ginawa sa kanya? Pinatigil siya, pinahinto siya. At sinabihan siya, tumigil ka kung hindi ikaw ang susunod. Di ba? Sa panahon ni Duterte, merong pagkitil ng freedom of the press. Walang freedom ang mga press sa panahon ni Duterte. Talagang sila yung ino-oppress yung kanilang freedom para magsalita, no? Mga kababayan, sabi nga ni Richard Haydar yan, di ba? Hirap na hirap daw sila sa panahon ni Duterte. Hirap daw sila sa panahon ni Duterte. Dahil hindi ka daw pwede magsalita. At ramdam daw nila na sila ay targeted. Kaya hindi sila pwedeng magsalita. Kung magsalita man sila, hindi sila pwedeng bumanat sa gobyerno. Very subtle lang kasi pinagbabantaan sila. So ganyan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Walang freedom of the press. Diba? Take note, ang daming mga na mga press sa panahon ni Duterte. Wala pong freedom
na magsalita. 'Di ba? So yan po ang katotohanan. Pero ngayon, tingnan nyo si Duterte. Nagdi-demand kay PBBM. Kung titingnan natin, wala siyang karapatang mag-demand. Dahil sa panahon niya, grabe ang ginawa niya. 'Di ba? Si Duterte lang ang sakalam pagdating sa mga drug lords. Protektor ng drug lords. 'Di ba? Totoo yan. Si Duterte lang ang malakas. Protektor siya ng drug lords. No? Okay, tuloy natin to. Attention overnight. I have the right to take one, and that should have been granted to me. We'll continue. The mission becomes even more critical. Hashtag hold the line, Christy. Katulad nung inquirer. So, syempre, hindi mawawala sa lisahan ng ABS-CBN. So, ngayon, ipipreserve natin yung legacy na ito, yung tungkol sa demokrasya. Bakit hindi nangyari ito sa panahon ninyo? Yes, meron, democracy. Pero tandaan natin, kapag hindi sang-ayon ang mga sinasabi sa iyo, maaaring ikulong. Huwag natin kalimutan ang nangyari kay Senator Leila de Lima at kay Senator Trillanes. Although, in the course of time, it was not really perfect. We tried to maintain that kind whether we are the ones in power or position tayo. Sana, si President Marcos would see to it that wala ng vote buying. Wala na talaga yun kasi yung vote buying is really out. Okay, dagdag pa niya. So, tingnan natin. So, ito ito yung pinakasama niya, di ba? Titiyakin natin walang vote buying at ipagpatuloy ang demokrasya. Okay. Okay, Ano yung dati? Ano ba yung paniniwala dati dito ni dating Pangulong Duterte? Pakinggan na natin. Nung panahon niya, hindi issue ang vote buying. Ito ang kanyang tinura, no? On election day, Duterte says, vote buying integral to Philippine elections. O parang tinanggap mo na. Pero ngayon, Sabi ni Duterte, nung siya ang Pangulo ng Pilipinas, yung vote buying, nandyan daw talaga yan. Kumbaga parang natural lang daw talaga yan sa eleksyon dito sa Pilipinas. Diba? Pagkatapos ngayon, sasabihin niya dapat walang vote buying. Ano yun? Sa panahon mo, okay lang may vote buying. Pero dahil hindi na ikaw ang presidente ngayon, sasabihin mo, dapat walang vote buying. Kung titingnan natin, wala naman talaga dapat vote buying, di ba? Dahil masama ang vote buying. Pero ang sinasabi natin dito, double standard si Duterte. Kasi nung panahon niya, okay lang ang may vote buying. Dahil tanggap niya eh. Ang sabi niya, ang vote buying ay parte ng eleksyon sa Pilipinas. Tapos ngayon sasabihin niya, dapat walang vote buying. Ano yun? Wala ka talagang honor. Wala ka talagang palabra de honor. Yung dati sasabihin mo, parte ang vote buying sa Philippine politics, Philippine election. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, dapat walang vote buying. Ano yun? Diba? Okay. Tuloy natin. Grabe, no? Talagang ano talaga niya. Ano ba tayo? Okay. ang hiling mo, PBBM, dapat mawala. Dapat naman talagang walang vote buying. Alam naman natin yan. Kaya ang sinasabi natin, bakit yung nire-request mo ngayon na walang vote buying, hindi mo naman ginawa nung panahon mo. Hindi ba? Parang nag-justify pa yung ginawa ni Bongo. Kahit siya ay naakusahan din ng vote buying. Pero nagkaroon pa ng investigasyon dito. So, sige, tingnan natin ha. President Rodrigo Duterte says there should be nothing wrong with vote buying. O paano na to? Kakaiba to. Kakaiba ngayon sa nire-request kay PBBM. Diba? Di daw wala daw masama vote buying with when it takes the form of paying for transportation and food of local leaders. So, kapag nabigay ka ng pera, pamasahe, pangkain, diba? Hindi naman siyempre local leaders lang naman ang bibigyan mo. So, wala daw masama dito. So malinaw malinaw sa panahon ni Duterte, ang sabi niya, walang masama
sa vote buying. Panahon ni Duterte ha, malinaw na malinaw, sinabi niya, walang masama sa vote buying, parte ito ng national, ng eleksyon sa Pilipinas. So, okay lang kay Duterte ang vote buying. Kasi during that time, kanyang binibigyan ng justification yung ginagawa ni Bongo. No? Na nagvo-vote buying si Bongo. So, justify niya, okay lang daw yung vote buying. Kasi sabi pa niya ha, syempre daw, mamamasahe daw ang tao, pupunta ng presinto, mamamasahe daw, syempre daw, kakain daw yung tao. Oh. So, justify pa ni Duterte ang vote buying. Kaso, ang argument natin dito, bakit sa panahon niya, okay lang ang vote buying? Pagkatapos ngayon na iba ang Pangulong nakaupo, sasabihin niya, dapat walang vote buying. So, di ba? Ganitong klaseng tao, walang integridad. Ganitong klaseng tao, double standard. Kapag siya ang nakaupo, okay lang lahat. Okay lang kahit may vote buying. I-justify pa. Pero ngayon na hindi na siyang Pangulo ng Pilipinas, dapat walang vote buying. Ay, double standard ang hayop. Ang hayop na to. Sandali, may nakita ako dito isang fake news no? So, basahin lang natin May isang fake news dito na nakita ko Ang sabi niya, Madam, alam mo ba na convicted si BBM sa hindi pagbabayad ng tax at ang kanyang disqualification ng kaso ongoing ngayon? Sandali, fake news talaga, no? Sandali guys may papakita lang tayo. Basta nasa 7:36 na tayo. 7:36. May papakita lang tayo, no? Basta nasa 7:36 na tayo. No? Okay, may papakita lang tayo. Yan. Okay, ito 'yon. According to study, Duterte fans who trust Facebook for info tend to believe fake news. Yan. Ang sabi dito, Manila, Philippines, it is more likely that supporters of President Rodrigo Duterte and those who rely on Facebook for news more than the mainstream media will believe fake news, according to study conducted by Boses Opinion, Siyasat at Siyensya para sa Pilipinas. Yan. So mga kaibigan, anong sabi dito? Duterte supporters more prone to fake news. Results shows that respondents who support President Rodrigo Duterte are more likely to believe in fake news and are less likely to believe in real news. So ito po mga kababayan, ang study na ang mga supporter daw ni former President Duterte ay mas naniniwala sa mga fake news at hindi nila masyadong pinapaniwalaan ang mga tunay na balita. Isang napakalaking ebidensya itong nag-comment dito na ongoing daw ang disqualification case ni PBBM at convicted daw si PBBM dahil di daw nagbayad ng buwis. So, isa yan, Edwin. Isa yan sa napakalaking ebidensya na sinasabi dito na ang mga Duterte supporters more prone to fake news. So, vulnerable po ang mga Duterte supporters sa mga fake news. At mas naniniwala sila sa mga fake news kaysa mga tunay na balita. Bakit po kaya ganon? Bakit sa tingin nyo ganon? Kasi mga kaibigan, itong mga Duterte supporters, mas pinipili nilang manood, tumambay sa mga pages ng mga fake news peddlers na mga DD Sheets vloggers. Yan ang dahilan kung bakit mas naniniwala sila sa mga fake news. Kasi oo nga naman, kapag buong araw ang nasasagap mo ay yung mga fake news ng mga DD Sheet vloggers, syempre, yan ang mapipick up mo. At yan ang babaon sa system mo. Yung mga fake news na yan. At siya na ang paniniwalaan mo. At hindi ka na maniniwala sa mga tunay na balita. No? So, scientific study yan, nakalagay yan dito. Scientific study. Duterte supporters more prone to fake news.
Duterte supporters more prone to fake news. Results show that the respondents who support President Rodrigo Duterte are more likely to believe in fake news and are less likely to believe in real news. So, ibig sabihin lang yan, mga tanga talaga at bobo ang mga Duterte supporters. So, tama pa lang sinasabi ko, hindi pala ako nagkakamali na ang mga DD sheets ay mga tanga at mga bobo kasi naniniwala sila sa mga fake news. Sorry na lang kayo, but that's the truth and nothing but the truth. Duterte supporters are bugok, bobo, mga walang pinag-aralan. Yung iba nag-aral pero hindi ginamit. Kaya bobo, bugok. Diba? Okay, tuloy natin ha. Sorry na lang kayo. Yan ang lumabas sa study. Mga naniniwala daw kayo sa fake news peddler. Kayo daw yung very prone. Madali daw kayong mapaniwala sa fake news at hindi daw kayo naniniwala sa mga tunay na balita. Sorry na lang kayo, but that's the truth and nothing but the truth. Diba? Okay. So, tuloy na natin. Ang tagal-tagal na ng issue ng disqualification at saka yung sinasabi mo hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Eto ha, bugok. Sasabihin kita bugok ha. Alam mo ba bugok? Kung merong disqualification case si PBBM at kung siya ay convicted sa hindi pagbabayad ng tax katulad mo, hindi na siya makakatakbo as President of the Philippines at hindi na siya makakatakbo kahit barangay tanod, barangay chairman. Kasi ibig sabihin yan yung mga kaso involving moral turpitude. Alam mo ba yon? Yan yung mga kaso involving moral turpitude na tinatawag. Kaya ibig sabihin, kung convicted siya sa hindi pagbabayad ng tax, hindi na siya makakatakbo kahit anong pang posisyon, kahit barangay chairman. Yun. O ano ngayon, tanga, bugok, mapanawaliin, mahilig maniwala sa mga fake news. O, kita nyo na? Duterte supporters are very, very prone to fake news peddlers. Kayo daw ang mga naniniwala sa fake news at ayaw nyo daw paniwalaan ang tunay na balita. Nakalagay sa study. So, scientific study yan. So, sorry na lang kayo kasi kayo ay mas naniniwala sa fake news kaysa tunay na balita.